Oh, papalag ka ba? Bakla! O ano? Ha? Sige! Gapang! Tama na. Anong tama na? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Nagtatanong pa? Benjo, ano daw ang kasalanan niya? Ang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang kasi ako sa'yo. O pare, ang angas ng dating mo tapos... Bakla ka pala! Yan! Oh, nakahiyabang mo! Lalaki rin pala ang hanap mo? Ang yummy mo pa naman. Pagkatapos ng ginawa natin sa loob ng kotse. Mga hayop kayo! Pagbabayaran ninyo lahat ng ginawa ninyo sa akin! Ganon? Ang bawat pasa, luha at sugat na ibinigay ninyo sa akin ay ibabalik ko sa inyo ng doble! Aba! Hindi ninyo kilala kung sinong kinalaban ninyo! Takot ako! Bakit? Ha? Anong gagawin mo? Papatayin mo kami? Salot ka! Salot ang mga gaya mong bakla! Hindi kami salot! Masalot kayo! Kayo na ginagamit ang pera para man lamang sa kapwa at kontrolin ang bata sa bayan na to! Ganun ha? Sumasagot ka na ha? Sumasagot ka! Sige! Tignan ko lang ang tapang mo ngayon. Kapag lumpo ka na! Suntok, tadyak at sipa. Paulit-ulit. Yun ang inabot ni Abel sa magkaibigan na si Ramil at Benjo. Habang ang babaeng kasama nila na si Gina ay nakaupo lang sa ibabaw ng trunk ng kotse at pinapanood ang pambubugbog kay Abel. Ako naman at ang best friend kong si Dale nasa likod ng makapal na halaman. Tahimik na pinapanood ang nangyayari. Tama na! Uy, Ina, hindi ba tayo tutulong? Nakakaawa naman si Abel eh. Shh! Baka marinig tayo. Sige nga, paano ka tutulong? Alam mo naman na batas sa bayan na tong pamilya ng tatlong yan eh. Magsumbong kaya tayo sa pulis. O tapos, mababasura lang ang kaso. Alam mo naman na hawak ng pamilya nila ang mga nakaupong politiko dito. Nakakaawa naman. Tama na! Tama na! Ay, hindi ko na kaya! Maglaro pa tayo ha? Nagulat kaming dalawa ni Dale nang biglang hinataw ni Benjo si Abel ng baseball bat sa hita ng 3 beses. Pagkatapos ay nagtawanan ng mga ito hanggang sa may narinig na lamang kaming isang angil at hindi namin malaman kung anong klaseng hayop yun. Ano yun? Ha? Narinig nyo ba? Oo! May baboy ramo pa yata dito eh! Bobo, hindi ganyan ang tunog ng baboy ramo. Baka may malaking ligaw na aso sa paligid. Takbo pare! Takbo! Nagmamadaling umalis ang 3 hanggang sa natigilan ako nang pagtingin ko kay Abel, nakita ko na nakatingin siya sa akin. Umangat ang kamay nito habang hindi halos makakilos dahil sa dami ng bugbog na inabot niya. Halos mabasag ang mukha ni Abel at maligo sa sarili niyang dugo. Lalabas pa lang sana kami ni Dale sa likod ng mga halaman para tulungan siya nang may isang nakakatakot na nilalang ang lumabas mula sa masukal na halamanan. Aswang! Dale! Halika na, bilis! Takbo! Teka lang si Abel! Alas 11:20 ng Sabado ng gabi. Habang sinisimulan ko ang liham na ito, ay unti-unti kong binabalikan ang naganap sa buhay ko.
At ang naging karanasan ko sa isang aswang, 7 taon na ang nakakalipas. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Ina. Ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ay naganap noong huling taon ko sa university. Mula sa isang liblib na bayan sa isang probinsya sa Visayas. Nagumpisa ang lahat dahil sa 3 magkakaibigan. Si Benjo, Ramil at Gina. Ang mga anak ng 3 mayayamang pamilya sa bayan namin. Karamihan ng mga negosyo doon ay pag-aari ng kanilang pamilya. Maging ang mga nakaupong opisyal sa lokal na pamahalaan ay tila pag-aari nila. Si Benjo ay kilala sa university namin bilang isang notorious na bully. Ang dalawa naman, si Ramil at Gina, ay mga kaibigan ni Benjo na hindi naman nag-aaral doon pero laging buntot kahit saan. Halos lahat ay iniilagan sila. Dahil kapag ikaw ang napagtripan nilang biktimahin, wala kang laban dahil hawak ng kanilang pamilya ang batas. Dahilan upang laging nakakalusot ang mga ito sa patong-patong na reklamo laban sa kanila. 4th year college kami noon at kumukuha ng kursong architecture nung dumating sa bayan namin si Annalyn. Isang babaeng may maladyos ang ganda. She's the epitome of the word beauty and perfection. Lahat ay hinahangaan siya mapababae man o lalaki. Siyempre, di siya pinalagpas ni Benjo. Di nagtagal, doon na nagsimula ang mga kababalaghang nangyari sa bayan namin. Narito ang isang kwento ng paghihiganti sa ilalim ng batas ng aswang. Matapos ang klase namin ang araw na yon ay agad kaming lumabas ni Dale ng classroom. Saktong lunchtime na, kaya dumiretso na rin kami sa paborito naming kainan sa labas lang ng universidad na pinapasukan namin. Ang karinderya ni Nanay Nieves, na sikat sa mga estudyante dahil sa kanyang masasarap na ulam, lalo na ang dinakdakan, chicken inasal at ang kanilang sinigang na baboy, na medyo malapot yung sabaw dahil sa gabi at ang kanilang bulalo. Ilan lang naman yon sa paborito kong kainin doon. Marami pa silang putahe na talagang may ilalaban din. Ano, lunch na tayo? Oo, tara. Nagugutom na ako. Kanina wala na akong maintindihan sa nile-lecture ni Sir eh. Puro pagkain nasa utak ko. Kaya pala hindi ka nakasagot kanina, no? Oo. Loading na ako. Ano orderin mo? Hindi ko pa alam. Ikaw? Kung ano available doon. Lahat naman ng luto ni Nanay Nieves masarap eh. Naglakad kaming dalawa ni Dale palabas ng campus. Hindi pa man din kami nakakalayo nang magdahan-dahan ang lakad namin nang makita ang aming dean na si Mr. Venancio. Kausap nito ang mommy ni Benjo na si Doña Ligaya. Tumaas ang kilay ko nang makita ko na pasimpleng inabot ng babae ang isang makapal na puting envelope sa dean namin. Saka nagmamadaling binulsa yon. Napailing na lang ako. Si Doña Ligaya at ang iba pang mayayamang angkan sa bayan na yon ang dahilan kaya hindi umusad at umasenso ang bayan namin. Dahil sa mga gaya nitong pera ang pinapairal sa lahat ng bagay. Mula doon sa pwesto namin ay pasimple akong nakinig sa usapan ng dalawang matanda. Mr. Venancio, aasahan ko ang tulong mo para kay Benjo. Huwag kayong mag-alala, Doña Ligaya. Ako daw ang bahala sa 3 propesyon niya. Mabuti naman kung ganon. Alam ko na maaasahan kita. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo iba pang nagrereklamo kay Benjo. Huwag ka mag-alala. May kasunod pa yan. Talaga, oh? Huwag kayong mag-alala. Ako daw ang bahala sa lahat. As usual, natapalan ng perang matanda. Ang balita, namimiligro daw na hindi makagraduate si Benjo. 3 sa mga professor niya ang hindi nakuha sa suhol eh. At talagang binagsak siya. Paano daw kasi, hindi halos pumapasok. Pumasok man pero nakainom o kaya high sa drugs. Kapag pumasok na matino ang isip, kung sino-sinong pinagtitripan at gumagawa ng gulo. Mga salot ng bayan na to. Kailan kaya mamamatay ang mga yan? Shh! Baka may makarinig sa'yo. Alam mo naman may matama ngayon sa paligid. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Ina! Baby! Napalingon ako nang marinig ang boses ng animal na pinag-uusapan namin. Nagpupuyos ang damdamin na pinukol ko ng masamang tingin si Benjo.
Agad naman akong lumingon nang hinawakan ni Dale ang kamay ko at hinila ako palayo. Nang makalapit si Benjo kasama ang 2 alipores nito, ay hinarang ni Dale ang sarili sa pagitan namin. Pare, may kailangan ka sa girlfriend ko? Girlfriend? Girlfriend daw niya ako. Loko to ah. Girlfriend? Kailan pa? Para ka lang asong sunod ng sunod kay Ina. Hoy Benjo, tigilan mo si Dale. Huwag mong ginagamit sa amin yung pagiging walang modo mo. Totoong kami ni Dale. Kaya nga kami lagi magkasama eh. Ang utak kasi ginagamit yan, hindi binuburo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. Sayang. Iimbitahin pa naman sana kita na mag-date. Hindi ako interesado. At hindi kita gusto makasama. Dahil ayokong mahawa ng kasamaan ng ugali nyo. Love, halika na. Gusto kong palakpakan ang sarili ko sa natatangay kong pagganap na yon, Madam Venus. Hindi ko rin alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Basta sinakyan ko na lang yung sinabi ni Dale. Ilang buwan na rin nang simulan akong kulitin ni Benjo. Lapit ng lapit sa akin at kinukulit ako. Yaya ng date. Hindi ko alam kung wala na siyang ibang mapagtripan kaya ako ang nakita niya. Pero isa lang ang sigurado ako, Madam Venus. Hindi ako magpapaapi sa kanya. Hindi kami magagaya kay Abel. Samantala matapos kong sabihin yun, ay hinila na ako ni Dale palayo. Hindi ako binitawan nito hanggang sa mawala kami sa paningin ni Benjo. Nang makalabas sa campus, doon pa lang niya ako binitawan. Ayos ka lang? Oo, salamat sa ginawa mo doon. Ngayon ikaw naman ang napagbubuntunan. Huwag na huwag siyang magkakamali na gumawa ng kalokohan sa'yo. Lalabanan ko siya. Kahit magkamatayan kami. Huwag mo nang isipin yon. Halika na, kumain na tayo doon. Hello, Nanay Nieves. Ay nako, nandito na pala kayo. Ang akala ko nga mamaya pa kayo kakain. Naku, Nay. Hindi natatagal yung isa dyan at malapit ng maging dragon. Ang ganda ko namang dragon, di ba Punay? Uy, may dinakdakan din sa wakas. Isa po niyan siya isang pakbet Tagalog at isang rice din. Isa lang? Baka magutom ka. Nagbabawas ako ng carbs, no? Lumulobo na ako eh. Sino may sabi? Sexy ka pa rin kaya? Kayo talagang dalawa. Kung hindi ko lang alam na mag-best friend kayo aakalain ko na may relasyon kayong dalawa. Malapit na, Nay. Pipikutin ko na to dahil inaaligiran na ni Benjo eh. Lumayo kayo sa lalaking yan. Ulupong yan. At kapag binantaan kayo at saktan, lumaban kayo. Ang mga gaya niya ay matapang lang sa mga mahihina. Pero takot sa mga taong kaya siyang labanan. Huwag niyong hayaan na mangyari sa inyo ang nangyari kay Abel ko. Kumusta na po si Abel? Ay, ayun. Naka-recover na rin sa wakas. Talaga po, mabuti naman kung ganon. Natigilan kaming tatlo nang lumabas mula sa university ang kotse ni Doña Ligaya. Kasunod ang kotse ni Benjo, sakay ito at ang mga kaibigan niya. Napailing na lang kami habang sinusundan ng tingin ng mga ito. Bukas ang mga bintana sa kotse ni Benjo. Tumadagundong sa lakas ng musikang pinapatugtog nito. Nang may madaanan nitong mga estudyante, biglang sinabuyan ni Ramil ng hawak nitong milk tea ang mga ito, sabay taas ng middle finger niya. Paanong hindi magkakaganyan ng anak ko ang ina konsentidor? Sa halip na disiplinahin, inaayunan pang kalokohan. Ay nako, Hayop talagang mga yan. Animal. hayaan mo na yung mga yan, ina. Lagi mong tatandaan, bilog ang mundo. Darating ang araw, sila naman ang nasa baba, luluhod, gagapang at magmamakaawa. Ina, tama na yan. Kumain ka na para mainom mo ng mga gamot mo.
Kinagabihan, sa apartment na tinutuluyan namin ni Dale, nagkaroon kami ng time para manood ng pelikula. Maaga kasi namin natapos ang mga assignment namin, kaya bago matulog, nag-relax muna kami. Siya nga pala, Madam Venus, nabanggit ko ba na nakatira kaming dalawa ni Dale sa iisang apartment? Yun ay dahil bukod sa mag-best friend kami, magkababata rin kami. Ang mga magulang namin ay mag-best friend din at ang mga bahay namin ay magkakadikit lang. Kaya naman, lumaki ako na tiwala kay Dale ang parents ko. Mas panatag pa ang loob nila kapag siya ang kasama ko kumpara sa ibang mga classmates ko na hindi nila masyadong kilala. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa naman. Lakas ng epekto ng kape. Bakit ka kasi nagkape kanina? Baka mamaya, hindi ka makatulog niyan tapos bukas sa klase aantokin ka. Wala lang. Di bale. Inom na lang ako ng gatas mamaya. Uy, ikaw ha? Kapag nagkataon na wala ako at nilapitan ka ng Benjo na yon, umiwas ka kaagad. Huwag ka na makipagtarayan. Oo na po, promise. Sinabi mo yan ha? Kilala kita. Oo na nga eh. Masyado kang praning dyan. May tao yata sa labas. Sandali, tingnan ko. Tumayo si Dale at sumilip sa bintana. Bahagya pang kumunot ang noo nito nang magtaka dahil wala siyang nakitang tao. Nang hindi masiyahan ay binuksan nito ang pinto saka lumabas para makasiguro. Sinuyod nito ng tingin ang buong paligid pero wala siyang nakita doon bukod sa mga gamit naming panlaba gaya ng sabon, brush, pati ang tabo na nahulog mula sa washing machine. Ilang sandali pa ay sumunod ako sa kanya sa labas. Ano, Dale? Wala, baka pusa lang. Yung mga nakapatong sa washing machine ang nahulog. Halika na dito. Pumasok na tayo. Nang pumihit ako paharap sa pinto, gano'n na lang ang biglang sigaw ko. Dahil sa sobrang takot ko nang makita ko ang isang nakakatakot na nilalang sa bintana, katapat ng lababo. Tatakpan ko agad ang mukha ko habang wala akong tigil sa kasisigaw. Mabilis lumapit sa akin si Dave at hinawakan ako ng magkabilang balikat at niyugyug ako. Ina? Anong nangyayari sa'yo? Ina? Sa bintana! Dale! May multo sa bintana! Ano? Wala naman ah. Meron, nakita ko. Babae pa nga eh. White lady! Nagmamadaling pumasok si Dale habang para akong bata na nakahawak ng mahigpit sa damit niya at hindi bumibitaw. Sumilip sa bintana si Dale pero wala na doon ang babaeng multo na nakita ko. Maya-maya ay sinarado na niya yon at nilapitan akong nanginginig pa rin sa takot. Kinawakan niya ako sa magkabilang braso at hinimas yun. Hanggang sa lumipas ang bawat segundo, unti-unting bumalik ang isip ko sa nakaraan na nagpaalala ng isa sa pinaka-nakakatakot na gabi sa buhay namin. Relax, wala na yung multo. Ano bang itsura ng nakita mo? Sandali. Hindi pala siya multo. Ha? Anong hindi multo? Dale, naalala mo yung aswang na nakita natin nung gabing binugbog nila Benjo si Abel? Oo. Ganon ang nakita ko. Aswang ang nakita ko at hindi multo. Dahil 2 oras ang vacant time namin, tumambay muna kami ni Dale sa ilalim ng puno doon sa school ground kasama ang iba pa naming mga kaklase. Habang nakikipagkwentuhan si Dale, ako naman ay tahimik na hawak ang sketchpad at ginuguhit ang mukha ng aswang na nakita ko kagabi. Mabilis ang bawat galaw ng kamay ko. Bawat detalye ng mukha nito ay hindi ko pinalagpas. Hindi ako maaring magkamali. Kamukhang kamukha ng aswang na yun ang aswang na kumagat kay Abel. Nang matapos ko ang dinodrawing ko, ay kinuha ko naman ang phone ko at nag-search ng tungkol sa aswang. Ano ang nangyayari sa tao pag kinagat ng aswang? Ano yun? Uy, Ina. May sinasabi ka? Ha? Wala. May sinesearch lang ako. Ano ba yung pinagkakabisihan mo dyan? Kanina ka pa walang imik. Drawing ka lang ng drawing. Huwag kang magulo dyan. May inaalam lang ako. Oh, tingnan mo. Basahin mo to.
Kapag kinagat ka daw ng aswang, either mamamatay yung biktima o kaya magiging aswang din siya. O tapos? Isipin mong mabuti. Yung aswang kagabi, baka si Abel na yon. Nilalagnat ka ba? Paano magiging si Abel yon? Eh sabi mo babae yon. Ay, oo nga no. Oh, drinowing mo pa nga eh. Kakatakot naman yan. Ganyan ang itsura ng nakita ko kagabi. Ganyan din ang itsura ng aswang na kumagat kay Abel. Huwag mo na nga masyadong isipin yon. Mamaya, bangungutin ka pa eh. Kung gusto mo, samahan na lang ulit kitang matulog. Sige. Basta ha, huwag mo akong gagapangin. Uy, kapal mo. Pero, nasaan na nga kaya si Abel, no? Matapos ang gabing binugbog nila Benjo si Abel, para siyang bula na biglang naglaho. Hindi na siya pumasok pa. Hindi na namin nakita ang kanyang anino kaya ang akala namin ni Dale, patay na siya. Nang muling magbukas ng karinderya si Nanay Nieves, parang walang nangyari. Kumilos at nakipag-usap ito ng normal. Nang itanong namin si Abel, ang sabi lang niya, nasa malayo at nasa mabuting kalagayan. Kinuha ko muli ang sketchpad at tinignan niyon, hanggang sa makuha ni Benjo at mga kaibigan niya ang atensyon ng biglang sumipol ng malakas si Ramil. Hi, miss. Baby. Pucha, medyo. Ang ganda nun, ano? Lintik ang katawan yan ah. Ang ganda. Oo, Mukhang napakaganda pare. Tignan mo yung balakang. Tapos yung harap. Oh. Nakakatakam. palong-palo. Pre, huwag mong suluhin. Share mo naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Magpaplanuhan natin yan. Hoy, parang wala ako dito ah. Kagabi lang kung makahalinghing kayo sa akin. Ito naman selos ka agad. Shh! Alam mo na yun? Manyakis ka talaga. Ang pinag-uusapan nila ay walang iba kundi ang babaeng naglalakad doon sa campus. Mukhang bago ito dahil noong araw na yun ko lang siya nakita. Kasama nito ang isa pang babae habang papunta sa registrar. Lahat ng madaanan nito, mapalalaki o babae ay nililingon siya. Napakaganda kasi nito. May hawig kay Angel Locsin. Mahaba at kulay itim ang buhok niya. Ang katawan ay sexy at ang dibdib nito ay doble ang laki kumpara sa akin. Hindi ko na pinansin ang narinig kong sinabi nila Benjo dahil sanay naman ako sa kabastusan ng bibig ng mga ito. Pero natigilan ako nang makita ko si Dale na nakatingin din sa babae. Hindi lang basta nakatingin, Madam Venus. Titig na titig siya. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng inis, kaya padabog akong tumayo. Saka biglang hinarap dito ang drawing ko ng aswang. Nagulat siya at napaatras sabay hampas ko ng sketchpad sa mukha nito. Ay! Ina naman eh! Ba't ba nagugulat ka? Aray, bakit mo ako inampas? Ewan ko sa'yo. Itanong mo dun sa babaeng yon. Kulang na lang tumulong laway mo dyan. Uy, Ina! Saan ka pupunta? Hahanapin ko yung aswang tapos ipapalapa kita. Ina! Ina naman eh! Love! Che! Love mo mukha mo! Sarili ko, Madam Venus, kung bakit ako nag-react ng ganun. Pero talagang nainis ako sa klase ng tingin na binigay ni Dale sa babaeng yun. Hindi ko gusto ang nakita ko. Kaya kahit wala siyang tigil sa kakatawag sa akin, hindi ako lumingon at nagdire-diretso lang ng lakad. Nang lumiko ako sa dulo ng pasilyo, nagulat ako nang makita ang aming dean, si Mr. Venancio. Malaki ang tiyan at namumutla ito. Kahit hindi ako magtanong, alam kong may iniinda itong sakit. Sir, ayos lang po ba kayo? Oo. Ayos lang ako, pero hindi nawawala ang sakit ng tiyan ko eh. Nagpa-check up na po ba kayo? Nakita ko pa kayo kahapon na hindi pa ganyan ang tiyan nyo. Ay, oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit biglang-bigla naman akong nagkaganito. Nako sir,
Mas mabuti siguro na umuwi na lang kayo para makapagpahinga. Ang putla-putla niyo na oh. Sige. Salamat, Iha. Nang umalis na ito ay sinundan ko ng tingin ng matanda. Pagkatapos ay lihim akong humisi. Matapos yun ay nagpatuloy na ako sa paglalakad at pumasok sa loob ng banyo. Nilapag ko ang mga gamit ko sa counter. Pagkatapos ay tinitigan ko ang sarili sa salamin. Sumimangot ako sa kapatabog na binagsak ang sketchpad ko. Maganda naman ako. Sexy din naman. Hindi nga lang ganun kalaking bubelya ko pero... may ilalaban din naman. Maputi rin ako, mahabang buhok. Nagpakulay pa ako ng kulay na gusto niya. Matalino. Sweet din naman ako. Kainis. Anong kulang sa akin? Teka, ba't ko ba sinasabi yung mga to? Ay naku Ina, umayos ka nga. Ilang sandali pa, nagulat ako nang biglang tumunog ang flush sa isang toilet bowl. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng isang cubicle. Bigla akong natakpan ng bibig ko dahil sa pagkapahiya at hindi ko alam na may tao pala doon. Hanggang sa natigilan ulit ako nang makilala ang babaeng lumabas sa cubicle. Walang iba kundi ang babaeng kanina ay sinusundan ng tingin ni Dale. Kung maganda ito sa malayo, mas maganda siya sa personal. Hi. Hi. Sorry, hindi ko sinasadya na marinig yung sinabi mo. Okay. Okay lang. Malakas din naman ang boses ko eh. Teka, paano ka napunta dito? Kanina papunta ka din sa registrar ah. Dumaan ako sa likod ninyo ni Mr. Venancio. Baka hindi mo lang ako napansin dahil nag-uusap kayo. Alam mo girl, be confident. Tama ka rin sa sinabi mo. Maganda ka. Kung sino man yung tinutukoy mo, I'm sure gusto ka rin niya. Ako nga pala si Annalyn. Ina, nice to meet you. Ina Marie de la Serna, tama? Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kapatid ako ni Abel. At mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Matagal na kitang kilala dahil lagi kanyang naikukwento sa akin. Kayo ni Dale. Kapatid? Hindi ko alam na may kapatid pala si Abel. Wala siyang naikikwento nun. Lumaki kasi ako sa lola ko sa Davao. And honestly, hindi kami ganoon ka-close. Kaya siguro, hindi siya nagkukwento. Ina? Ina, nandiyan ka ba? Sige na, hinahanap ko na niya. Magkita na lang tayo sa klase. Same naman tayo ng year at course eh. Okay, sige. See you. Nakasimangot na lumingon ako kay Dale habang nakasunod ito sa akin. Mula kahapon ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Kahapon pa rin niya ako sinusubukan na kausapin. Hindi dahil sa galit pa ako, kundi pinag-iisipan ko kung bakit ako nakaramdam ng ganun kahapon nung nakatingin siya sa ibang babae. Naiinis ako na ganito nararamdaman ko sa best friend ko. Dahil alam ko na higit na to sa pagmamahal sa isang kaibigan. Medyo na-guilty pa ako matapos akong kausapin ni Annalyn dahil mabait pala ito. Hanggang sa huminto ako sa paglalakad nang humarang na si Dale sa daan ko. Ano ba? Pwede ba tayo mag-usap, please? Kahapon mo pa ako iniiwasan eh. Ano bang problema? Wala. Wala? Hindi mo ako kinakausap. Wala nga kasi. Ba't hindi mo itanong dun sa bagong babaeng nakita mo kahapon? Sabi na eh. Yan ang pinagpuputok ng butsi mo, no? Nagsiselos ka ba? Hindi Ba't ako magsiselos? Humanap ka ng bagong best friend mo. Ayoko nga. Tsaka, ikaw naman, no? Tumingin lang naman ako dahil bagong mukha. At oo, maganda siya pero mas maganda ka pa rin sa paningin ko eh. Ewan ko sa'yo. Nambubola ka na naman eh. Sorry na. Wala naman akong gusto doon. Tsaka, ikaw lang ang best friend ko.
Pati na tayo. O sige, ganito na lang. Mamaya, babawi ako sa... Naputo lang sinasabi ni Dale nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Annalyn. Halos lahat ng estudyante naglingunan. Pagkatapos ay tumakbo kami papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Ganun na lang ang naramdaman kong kilabot nang makita si Mr. Venancio na nakabigti sa mataas na puno sa likod ng school building. Walang saplot at wasak ang tiyan nito. Ang mga laman loob niya ay nakakalat sa lupa. Hindi lang yun, dilat ang mga mata niya at nakabuka ang bibig at may lumalabas na maliliit at malalaking ipis. Mr. Venancio! Si Mr. Venancio! Sumama ka na pala, sali! Diyos ko, sinong demonyo gumawa nito? Ang aswang. At ang ipis na lumalabas sa tiyan niya, tsak gawa ng mambabara. Ano? Paano ka nakasiguro? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Aswang ang nakita ko nung gabing yon. At walang matinong tao ang kayang gumawa niyan. Tsaka ano ba, Dane? Nasa probinsya tayo. Hindi na bago ang mga ganyan dito. Grabe, nakakadiri. 4 na lang. Anong sabi mo? Ha? Ang sabi ko, halika na. Baka mahuli tayo sa klase. Uy, Ina, Hi, buti nakita mo. pupunta sana ako sa CR tapos nahagip ng mata ko. Akala ko kung ano yung nakasabit sa puno. Grabe, nanginginig pa rin ako sa takot. Kawawang Benjo and the Chipmunks. Nabawasan ang backer dito sa school. Sino naman kayang ipapalit ni Doña Ligaya na babayaran niya para makapasa at makagraduate ang anak niya? Sana yung ipapalit kay Mr. Venancio. Hindi tulad sa kanya. Kung ako yung mambabarang, iisa-isahin ko na yung mga yan nang mabawasan naman ang salot sa bayan na to. Halika na nga. Ina, yan ka na naman. Yung gamot mo. Sorry, eto na, iinumin ko na. Kinagabihan, dahil nagkaroon ng meeting kaming mga officer sa org na kinabibilangan ko, pinauna ko nang umuwi si Dale at naiwan ako sa campus. Pasado 8:00 na ng gabi, nang sa wakas ay matapos ang meeting. Matapos namin magligpit sa office ng org, ay saka pa lang kami nakalabas. Naglalakad na ako sa hallway ng palabas ng campus nang mag-ring ang phone ko. Hello? Dale? Nasaan ka na? Hindi pa ba tapos ang meeting nyo? Late na. Ay, tapos na. Eto, naglalakad na ako palabas. Nandito ako sa gate, iniintay ka. Okay, bibilisan ko na. Nang matapos ang pag-uusap namin ay dire-diretso na akong naglakad. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng pasilyo at lumiko. Bigla akong natigilan nang salubungin ako ng madilim na hallway. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot. Madilim na doon at ilang malamlam na ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Parang may malakas na sumipa sa dibdib ko. Dati naman akong dumadaan dito ng ganitong oras. Pero ngayon ko lang naramdaman ng ganong klase ng takot. Kaya para hindi ako matakot ng husto, tinawagan ko si Dale. Oh, bakit ka tumawag? Akala ko palabas ka na. Oo nga. Nandito ako sa 3rd floor. Eh, kinikilabutan kasi ako eh. Gusto mo puntahan kita? Sige nga, salubungin mo ako. Sige. Huminga ako ng malalim sa katuluyang binaybay ang daan na yun. Habang tumatagal ay nararamdaman ko ang mas matinding kilabot sa buong katawan ko. Parang nanlalaki ang ulo ko. Bukod doon ay mas kakaiba ang lamig sa lugar na yun. Hanggang sa natigilan ako nang pagdaan ko sa isang classroom ay nakita ko na may babaeng estudyante na nakatayo sa loob ng madilim na silid na yun. Mahaba ang kanyang damit, kulay puti, itim ang mahaba nitong buhok at nakayapak. Dahil nga hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yon, nang sandaling yon, naisip ko na lapitan ito at isabay ko na siya pababa. Miss? Miss, okay ka lang ba? May problema ka ba? Halika, sabay na tayong bumaba. Masamang vibes ko dito eh. Miss? Bakit ka umiiyak? Kasi
Iniwan niya ako! Iniwan mo ako! Ang aswang! Ang babaeng nakaputi pala ay walang iba kundi ang babaeng aswang. Dahil doon ay bigla akong tumakbo ng mabilis at sinarado ang pinto. Biglang tumahimik. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahinang tawa ng aswang. Nakakatakot. Parang nanggagaling sa malalim na balon ng boses niya. Umaalingaw-ngaw. Napahinto ako sa pagtakbo nang parang may puwersang pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa matinding takot, pero para akong pinako sa sahig at hindi ko magawang tumakbo. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang aswang. Nang lumingon ako, nanginginig ako sa takot nang makita ang nakakatakot niyang mukha. Huwag kang lalapit! Samahan mo ako, Ina. Nalulungkot ako. Sino ka ba? Bakit ka ba sa akin lagi nagpapakita? Ayaw mo akong samahan? Kung ayaw mo akong samahan, maglaro na lang tayo. Dahil kapag naabutan kita, hahalakayin ko ang bawat parte ng katawan niya. Sinubukan kong tumakbo, Madam Venus. Pero parang ang bigat ng bawat hakbang ko. Takot na naiyak na lang ako nang makita na palapit na ang aswang. Napaatras ako nang sumugod siya sa akin. Sinunggapan nito ang bibig ko at tinakpan para hindi ako makasigaw. Nagpumiglas ako nang tangkain niya akong sakmalin sa leeg. Nanlaban ako. Sinipa ko ng malakas ang tiyan niya kaya bahagya itong napalayo sa akin at bitawan ako. Doon ko nadampot ang fire extinguisher sa paanan ko at bigla akong inisprayan sa mukha ang aswang. Saka ako mabilis na kumaripas ng takbo. Ina! Nasa bingit na ako ng hagdan nang maabutan ako ng aswang. Hinablot ako nito sa batok, saka pinihit paharap at sinakal ng mahigpit. Halos mapugto na ang hininga ko nang mula sa gilid ko ay may sumulpot na mahabang matalas na kahoy at tumusok sa bandang balikat ng aswang. Malakas na umangil ito at nabitawan ako ng wala sa oras. Dahil doon, nawalan ako ng balanse at nahulog sa hagdan. Mabuti na lang at mabilis ako nasalo ni Dale. Napahugulgul ako ng iyak nang makita ko siya. Nasaktan ka ba? Dahil sa nangyari ay ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos. Sa apartment, palagi akong binabantayan ni Dale at natutulog sa ibaba ng kama ko para lang may kasama ako sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit hinahabol ako ng aswang. Sa kabila ng lahat ng trauma na inabot ko dahil doon, binuhos ko ang atensyon ko sa pag-aaral. Kapag may bakante akong oras, kung hindi ako nagdodrawing, nanonood ako o kaya pinapasyal ako ni Dale. Samantala sa araw na yon habang nasa kantin kami ni Dale kasama si Annalyn at iba pa naming classmates, napalingon kami nang pumasok si Benjo kasama ang 2 alipores niya. Siya ba si Benjo? Ang nambuli kay Abel noon? Siya nga. Siya pati ang 2 kasama niya. Sila at ang kanilang pamilyang batas sa bayan na to. Lahat sinusuhulan nila. Kaya lahat ng mga namumuno sa bayan na to, kulang na lang, himurin pati talampakan nila. Anong course ng 2 kasama niya? Ba't parang mga mukhang may edad na? Wala. Hindi naman nag-aaral yan dito. Basta kung nasan si Benjo, laging buntot ang 2 yan. Ano ba yung feeling ng mga mayayaman na yan? Na lahat kaya nilang bilhin ng pera? Kaya nga kapag gumagawa ng gulo yan si Benjo, wala nang nangangas magreklamo sa pulis. Nababaliwala rin naman eh. Yung mga pulis at professors na huling beses na hindi tumanggap ng lagay galing sa pamilya nila, bigla na lang tinanggal sa trabaho ng walang valid reason. Grabe. Di ba may aswang na gumagala? Kung ako ang aswang na yon, uunahin kong patayin yung mga alipores niya. Matapang lang naman yan si Benjo dahil may makasama siya. Pero kapag mag-isa na lang yon, mga wala nang binatbat yan. Halimbawa, si Gina, siyang weakest link. Tama. Alam mo, sa totoo lang,
Sumasabit lang naman yung babaeng yan dun sa dalawa dahil sa pera. Muntik nang mabankrupt ang negosyo nila noon. Tinulungan lang ng pamilya ni Benjo. Kaya nga kahit ginagawa siyang sausawa ng dalawang yan, okay lang sa kanya. Manyak ang babaeng yan. Bakit kaya itong mga spoiled brat na to ang wild? Oh, palapit sila. Hindi kami nagpahalata. Patay mali siya namin pinagpatuloy ang pagkain at hindi nililungon ng mga ito hanggang sa makalapit sila. Dahil wala nang bakanting upuan sa mesa namin, hinablot nito ang damit ng isang lalaking estudyante sa kabilang mesa at sapiritang pinatayo. Tapos tinulak siya sa kakinuha ang silya at naupo sa tabi ni Annalyn. Nagtaka ako nang ngitian nito ni Annalyn sa halip na magalit dahil sa ganawa nito sa kapatid niya noon. Hi, miss. Annalyn, Transfer ka, tama? obviously. Alam mo bang, ang tagal ko nang hindi nakakita ng maganda sa school na to? Ha? Of course, maganda si Ida. Sorry, no offense meant, pero Wala akong pakialam. ikaw ang pinakamaganda sa lahat, Annalyn. Salamat. I get that compliment a lot. But coming from you, maraming balita sa akin na ikaw daw ang pinakasikat sa bayan na to. Well, of course. Maraming babaeng umahabol sa akin dito. Shuck! Yabang! So, Annalyn, gusto mo bang lumabas tayo? May treat. Pa-welcome ko na rin sa'yo dito sa school. Sige ba? Binigyan ni Annalyn ng nakakaakit ng ngiti si Benjo. Bagay na nagustuhan ng lalaki dahil ang mga tipo nito ay mga babaeng palaban. Mga kayang sakyan ng kanyang trip. Hindi naman tumanggi si Annalyn nang hawakan ni Benjo ang kamay niya. May parte sa isip ko ang naiintindihan ng ginagawa niya. Paring sinasakyan lang nito ang trip ni Benjo at may balak na gumanti. Sana nga. Pero alam mo, ilang araw ko nang naiisip Pamilyar ang mukha mo. Di ko lang maalala kung saan. At saan kita nakita. Playboy ka nga. Ganyan ang linyahan ng mga lalaki kapag may gusto silang diskartehan ng babae, tama? Tama ka. Pero seryoso ako. Pamilyar ka talaga sa akin Well, kung sino man siya, ang swerte niya at kamukha ko siya. Gusto kita Game ka? So I'll see you later. Labas tayo. Sure. Nagulat kami ni Dale nang magaan na hinaplos ni Annalyn ang pisngi ni Benjo at pagkatapos ay hinalikan ng magaan ito sa pisngi. Dahil doon ay tuwang-tuwa naman ang lalaki. Pero habang nangyayari yon, ay pinagmamasdan ko si Annalyn. May naaaninag akong kakaiba sa kanyang mata. Hanggang sa napunta kay Gina ang atensyon namin. Hoy! May napkin ba kayo? May regla na yata ako Ba't ang aga yata? Katatapos ko lang ng isang linggo Wala akong dala. Ako, meron. Kinuha ni Annalyn ang bag at doon ako nagsimulang magtaka. Dahil simple lang at hindi halata kung tititigan. Pero nakita ko ang mabilis na paggalaw ng labi nito na parang may binubulong habang kinukuha ang napkin sa loob. Pagkatapos ay nakangiting binigay iyon kay Gina. Maya-maya ay tuluyan ng umalis si Benjo kasama ang dalawa. Sinundan ko ng tingin ng tatlo at nakita ko si Benjo na parayang kamot sa pisngi na hinalikan ni Annalyn. Talagang sasama ka sa kanya? Oo naman. Mag-iingat ka. At baka kung anong gawin sa'yo niyan. Huwag kayong mag-alala. Dahil kaya kong protektahan ng sarili ko. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa isang kubo. Mula sa kapirasong butas ay nakita ko ang mga nangyayari sa loob. Wala akong balak makialam. Gusto ko lang makita ang gagawin nila. Si Nanay Nieves naroon sa loob ng kubo na yon. Napapaligiran ng mga kandila. Iba't iba ang kulay. May puti, itim at may pula. Maraming garapon na may nakalagay na kung ano-ano sa gilid ng mesa.
Habang sa harap ni Nanay Nieves ay nakalatag ang 4 na manikang itim. Kinuha nito ang isang manika at dinasalan. Pagkatapos, ipinaikot nito ang manika sa ibabaw ng apoy ng itim na kandila. Saka binabad ang kalahati ng katawan ng manika sa hindi ko maaninag na kung anong klaseng likido. Basta mula dun sa pinagtataguan ko ay kulay itim ang tingin ko. O may epekto na ang barang. Oras na para puntahan mo siya. Opo. Mag-iingat ka, anak. Anak, siya ang aswang? Kung gano'n, bakit pati ako pinagtangkaan niya? Halos dumapa ako sa damuhan nang lumabas mula sa kubo ang aswang. Sinundan ko siya at napadpad ako sa bahay ni Gina. Mula doon sa pinagtataguan ko sa labas, ay narinig ko ang malakas na iyak at sigaw ng babae, habang natataranta naman si Ramil. Sa pagkakaalam ko, nag-iisa sa bahay na yon si Gina dahil sa Maynila naninirahan ng mga magulang nito. Ang daming dugo, Ramil! Anong gagawin ko? Putsa naman, malay ko! Bakit bigla ka nagkaganyan? Eh di baka tatapos mo pala mag-riga? Hindi ko alam! Parang hindi tumitigil! Natatakot na ako! Halika na, dadali kita sa ospital. Mula sa bintana ay nakita kong binuhat ni Ramil si Gina. Nasa labas na sila ng bahay at sasakay na lang ng kotse ang dalawa nang bigla silang matigilan nang makita ko kung sino ang naghihintay sa kanila. Ang aswang! Ganun na lang ang hilakbot ng dalawa nang makita ito. Naibaba ni Ramil si Gina nang wala sa oras at sabay na sumigaw. Ramil! Aswang yan! Umalis ka! Alis! Shoo! Nandito ako. Dahil may utang akong kailangang singilin. Wala akong utang sa'yo! Ang dali mo namang makalimot. Sa bagay, sa dami ng mga taong inapi, pinatay, at walang awa ninyong pinagmalupitan. Talagang hindi mo na maaalala kung sino ako sa kanila. Wala kang magagawa! Hawak namin ang bayan na to! Kahit anong gawin mo, maabsuelto pa rin ako! Talaga? Kaya ka pa nilang iligtas ngayon sa kamatayan? Huwag! Parang awa mo na! Huwag mo ako sasaktan! Babayaran kita kahit magkano! Huwag mo na ako saktan! Kayong mga nasa taas at nakahiga sa salapi, ang akala nyo na lahat ay mabibili ng pera ninyo. Nagkamali kayo ng binangga dahil buhay ang kapalit ng lahat ng kasalanan ninyo sa akin! Takbo! Gina! Takbo, bilis! Biglang tumakbo ang dalawa nang sugurin sila ng aswang. Mabilis na nakatakbo palayo si Ramil, habang si Gina ay naging mabagal ang takbo dahil ang dugo mula sa puwerta nito ay walang tigil sa pag-ahagos. Hanggang sa bumagsak ito sa semento at halos gumapang. Walang tigil ito sa kakaiyak dahil sa sobrang takot, habang lingon ang lingon sa likod. Aaminin ko, Madam Venus, napakasarap sa pakiramdam na makita siyang takot na takot. I love watching her begging for her life. Helpless. Parang musika sa pandinig ko ang tunog at palakaw ng kanyang iyak. Sige na, Gina. Gumapang ka! Gapang! Lakasan mo pa ang iyak mo! Tulong! Huwag mo akong papatayin! Hindi mo ba alam na ang nangyayaring pagdurugo mo ay isang papala ng nalalamig mong kamatayan? Patawarin mo ako! Patawad! Magbabago na ako! Pangako! Magbabago na ako! Tama naman. Nagiging madali sa inyo ang magsisi at tumingi ng patawad kapag alam niyong nasukul na kayo.
Pero nung pinahihirapan ako ng dalawang demonyo mong kaibigan, nanood ka lang at tumatawa. Noong panahon na binababoy mo at pinagsasamantalahan ng mga lalaking natitipuhan mo, kahit ayaw nila, ay tinatakot ninyo sila. Habang ginagawa ninyo ang kababuyan ninyo, hindi mo naisip na mali yun. Ngayon, ihingi ka ng tawad. Sabihin mo lang, kahit ano ibibigay ko, susundin ko, mapatawad mo lang ako! Ah! Wag! Ah! Ah! Ang gusto ko ngayon ay mamatay ka! Biglang hinablot ng aswang si Gina sa buhok at sa pilitang hinila patayo. Pagkatapos ay sinakal ito ng mahigpit sa leeg gamit lang ang isang kamay. Matapos yun ay nagawa nitong iangat sa lupa ang babae. Sabay dukot ng tiyan nito gamit ang kamay nitong mahaba at matalas na kuko. Lihim akong umisi. Matapos yun ay sinuot ko ang hood ng jacket ko at nagsuot ng face mask saka maingat na umalis habang kinakain ng aswang ang laman loob ni Gina. Hello? Ina, nasan ka na? Tapos na bang meeting sa org nyo? Oo, tapos na. Pauwi na ako. Pasakay na ako. Hintayin mo ako sa gate ng school. Susunduin kita. Okay, bye. Palabas na ako ng campus. Manong, sa university po tayo. Si Ramil ay nasa gilid ng daan kasama si Benjo. Parang Biyernes Santo ang mukha dahil sa mga nangyari. 8:00 ng umaga kanina nang may makadiskubre sa bangkay ni Gina na nakabigti rin sa puno. Gaya ng nangyari kay Mr. Venancio malapit sa bahay nito. Wakwak ang katawan mula dibdib hanggang tiyan. Wala na halos laman loob ang katawan nito. Ang ilang laman loob ay nakakalat sa lupa at napakaraming dugo. Ayon sa narinig ko, wala na raw halos dugo sa katawan nito. Mula doon sa kinatatayuan namin ay naririnig namin si Ramil. Umiiyak. Takot na takot. Kutsa pare, kitang-kita ko kung paano pinatay ng demonyo kaswang na yon si Gina. Wala akong nagawa pare. Natatakot ako kaya iniwag ko siya doon. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Pare, anong gagawin natin? Ha, pare? Tayong babalikan niya. Sinabi ng aswang sa amin na naghihiganti siya. Paano kung yung isa sa mga napagtipan natin noon ay dahil pala ng aswang? Bobo, huwag kang praning. Siguro naparaming gamit mo kagabi, no? Kaya umayos ka nga. Nakakahiya ka. Itong tatandaan mo. Walang magagawa sa atin ng kahit na sino, pare. Tayo ang kinatatakutan sa bahay na ito. Pabayaan mo yung si Gina. Marami pang babae dyan na pwede nating ipalit sa kanya. Si Annalyn, may plano na ako doon. Bahagya akong napakunot noon nang makita ko ang namumulang parte ng pisngi ni Benjo. Sa gitna ay may mas mapula pang tila, isang tigyawat. Kanina ko pa napapansin habang kausap nito si Ramil, ay panay ang kamot nito doon. Ilang sandali pa ay nagmamadaling lumabas ng karinderya si Annalyn. Agad itong nagpaalam sa ina, saka lumapit kila Benjo at pinasakay sa kotse. Dale, Ina, hindi ba kayo kakain? Ay, Nay. Ulam lang po iti-take out namin ni Dale. Pauwi na rin kami kaya sa bahay na po kami kakain. Ay, ganun ba? O siya, sige. Ipagbabalot ko na lamang kayo ng mga paborito ninyo. Nay, bakit niyo pinapayagan na sumama si Annalyn kay Benjo? Pagkatapos ng mga nangyari nun, kung ako dyan, pinapakulang ko na yan eh. Yan ang dapat sa mga gaya nilang mapang-abuso. Kung kaya nilang bilhin ang batas sa bayan na to, kailangan nilang managot sa ibang paraan. Uy, ano pa yung sinasabi mo? Joke lang ito naman. Di ba, Punay? Tama. Tama ka sa sinabi mo. Pero ewan ko ba dyan kay Annalyn? Pinagsasabihan ko nga eh. Pero ang sagot lang sa akin, bahala daw siya at hindi ako dapat mag-alala. Sa bagay, sa kanilang dalawa ni Abel,
Mas malakas ang loob at matapang yan. Mukha nga po. Sige po, Nay. Mauna na kami ni Dale. Ito po palang bayad. Mag-ingat kayo pa uwi Huwag na kayong lalabas kapag gabi. Delikado na ngayon at laganap ang patayan. Opo, Nay. Mula sa campus, sakay ng motor ni Dale ay umuwi kami sa apartment. Kumain muna kami ng lunch pagkatapos ay nagpahinga. Nagsiesta, saka tinapos namin ang ginagawang plates na kailangang ipasa bukas ng umaga. Pasado 10:00 na ng gabi, nang sa wakas ay matapos naming dalawa ang ginagawa namin. Naunang natapos si Dale kaya siya ang naghanda ng late dinner namin. Malapit na akong matapos sa paghahanda ng gamit ko para bukas nang bumukas ang pinto. Ina, halika na, kain na. Okay, sunod na ako. Paglabas ko ng kwarto ay nakahanda na ang mesa at kalalapag lang ni Dale ng paborito kong juice. Ito naman ay kumuha ng beer at yun ang ininom. Habang kumakain ako ay inaasikaso ako ni Dale. Nariyan na lalagyan niya ng ulam ang pinggan ko o kaya ay tatanungin ako kung may gusto pa akong kainin. Ina, tigilan mo na muna yung kaka-attend mo ng meeting sa org nyo. Minsan ka nang muntik mapatay ng aswang. Hanggat maaari, huwag ka na magpapaabot ng gabi. Lalo na kung wala naman ako. Safe ka na dito dahil may mga sinabi na tayong pangontra. Alam mo, para kang si Daddy kapag nagsasalita ka ng ganyan. Seryoso ako. Oo nga, wala naman akong sinabing hindi. Natatawa lang ako. Tsaka kanina ko pa napapansin. Actually, ilang araw na, parang extra sweet at extra asikaso ka sa akin ngayon, ha? Ayaw mo ba? Gusto syempre, naninibago lang ako. Tsaka matagal naman na kitang inaasikaso ah. Pati nga paglalaban ng bra at panty mo kapag sobrang busy ka sa org, ako nang gumagawa. Ako nag-aasikaso sa'yo kapag masakit ang puson mo tuwing may dalaw ka. Alam ko mga paboritong pagkain mo. Lahat ng ayaw mo, alam ko rin. So anong nakakagulat sa ginagawa ko? Eto, bakit ka nakahawak sa kamay ko? Bakit? Masama? Isipin mo na lang. Practice to para kapag tayo na, hindi ka na maiilang. Natigilan ako nang marinig ang sinabi niya. Sa halip na bitawan ng kamay ko, ay mas lalo nitong hinigpitan ang hawak sa akin. Sa totoo lang, Madam Venus, hindi ako aware na higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko kay Dale. Buong buhay ko, ang tingin ko sa kanya talaga ay matalik lang na magkaibigan. Hanggang sa dumating si Annalyn, kung saan na-realize ko na nagsiselos ako. Ayoko na nakatingin siya sa ibang babae. Anong sabi mo? Hindi pa ba obvious? Ina, sorry pero matagal ko nang pinagdarasal na sana hindi na lang tayo mag-best friend. Nagdadasal ko na sana mas higit na doon ang magkaroon tayo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Matagal na. High school pa lang tayo. Nung sugurin ka ng aswang sa school, hindi mo alam kung gaano ako natakot. Dahil ayoko may mangyaring masama sa'yo. Ayoko mawala ka. Pero, best friend mo ko. Ikaw pa rin naman ang best friend ko kapag naging tayo na eh. Walang magbabago sa friendship natin. Madadagdagan lang ng romantic feelings. Teka nga, nakakahalata na ako ah. Parang siguradong sigurado ka na sasagutin kita. Hindi mo pa nga alam kung gusto ko ito eh. Kaya pala silos na silos ka kay Annalyn eh. Hindi ako nagsiselos no. O sige na nga, love. Love ko dyan. Kumain ka na nga. O yung gamot mo. Nakalimutan mo na naman ihanda. Eto na naman ako sa kubo na yun. Muling nakasilip sa maliit na butas habang pinapanood ko ang nangyayari sa loob. Kinuha niya ang manikang itim na may larawan ni Ramil at pagkatapos ay dinasalan yun. Ilang sandali pa at muli siyang humarap sa mesa at pinaikot ang manika sa apoy ng itim na kandila. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang piraso ng bulate at nilagay sa manika at muling umusal ng dasal.
Sa ngalan ng dilim, apoy at kapangyarihang itim, dinggin ang aking panalangin, ibigay ang sumpa sa taong mapang-api. Ang hustisyang sa amin ipinagkait ngayon ay aming makakamit. Mula sa sandaling ito, ang paghihirap mo ay magsisimula hanggang sa makita mo ang kamatayan na nararapat sa iyo. Gumapang ang matinding kilabot sa katawan ko. Bigla akong nakaramdam ng takot kay Nanay Nieves. Dahil sa likod ng mabait at malumanay nitong pagkatao, ay nagtatago ang isang mabagsik at malupit na mambabarang. Kinuha nito ang manika at tinaas, saka nanginig ang katawan at may sinambit na dasal na Latin. Malus ventus per verba mea, umbra cadat, supereum, fiat nox in corde eius. Umbra cadat supereum, fiat nox in corde eius. Diyos ka! Nanay Nieves! Nadudurog ang puso ko para sa kanya. Nang habang tumatawa ito ay umaagos ang luha na may halong matinding puot. Isang luha ng inang pinaglalaban ng anak na pinagkaitan ng katarungan. Sino ba ako para humusga, Madam Venus? Sa klase ng bulok na sistema dito sa bayan namin na ang mayayaman, ang batas at hustisya. Hindi ko siya masisisi. Kung sa tingin nyo ay pinalagpas ko ang lahat ng ginawa nyo kay Abel, pwes, nagkakamali kayo dahil nagsisimula pa lang kami at walang kahit isa ang makakaligtas sa inyo. Matapos yun ay agad akong umalis. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa kubo. Dumaan ako sa Kakahuyan dahil kapag dumiretso ako ng lakad doon ay sa main road na ang labas ko. Habang naglalakad ako palayo, hawak ang flashlight na siyang tanging ilaw ko doon sa gubat. Natigilan ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses ni Nanay Nieves na may kausap sa di kalayuan. Hanapin mo! Sigurado ako may tao sa paligid! Narinig ko kanina na may naglalakad sa labas ng kubo! Hala! Mabilis akong tumakbo ng tumakbo. Halos madapa ako dahil sa lupang dinaanan ko. Malubak, nagkalat ang putol-putol na maliliit na sanga ng kahoy. Bukod pa doon ay napakadilim. Habang tumatakbo, ay naririnig ko na ang mababangis na angil ng aswang. Ang mga yabag nito mabibigat na parang anumang sandali, maaabutan ako. Hanggang sa marinig ko na palapit na siya ng palapit. Agad kong pinatay ang flashlight at nagmamadali ako nagtago sa likod ng makakapal na halaman. Dalawa ang dalangin ko ng mga sandaling yun. Una, wala sanang ahas na tumuklaw sa akin. Pangalawa, huwag sana akong makita ng aswang. Yung langis na pala. Nasaan ka na? Lumabas ka dyan! Bago pa ako ang makakita sa iyo! Lord, sana mabisa tong ginawa ng albularyo. Madali kong kinuha ang maliit na bote ng langis sa bulsa ng hoodie ko. Pagkatapos ay pinahid ko ang langis sa katawan ko at sa damit ko. Ayon sa albularyo na napagkakatiwalaan ko, kapag daw pinahid ko yun sa sarili ko ay hindi na ako maaamoy ng aswang. Pigil hininga akong sumiksik sa sulok ng mga halaman hanggang sa narinig ko na naglalakad ang aswang. Nasaan na yun? Dito ko lang naamoy yun kanina. Kumuha ako ng isang bato at agad ko yung hinagi sa malayo. Nang tumama ang bato sa mga halaman, mabilis na tumakbo ang aswang papunta doon. Nagmadali akong tumayo at pinagpatuloy ang pagtakbo ko. Hanggang sa wakas ay nakarating ako sa highway. Sakto naman na may dumaan na tricycle at agad ko yung pinara. Manang, bilisan niyo! Paandarin niyo na! Nasaan ka na? Bilis, Manong! Nang makarating ako sa bahay ay hindi naman nag-usisa si Dale. Nagmamadali akong pumasok sa banyo at agad naligo. Hanggang sa mga sandaling yon ay nanginginig pa rin ang tuhod ko. Hindi ko lang pinapahalata kay Dale.
Kahit na ilang beses ko nang nakikita ang aswang, di pa rin ako nasanay dito at hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa kanya. Makalipas ang higit 15 minutos ay natapos na rin akong maligo at agad nagbihis ng pantulog. Paglabas ko ng kwarto ay nakita kong nakaupo na si Dale sa harap ng mesa at naghihintay. Hindi ka pa rin kumakain? Hindi pa. Hinihintay kita eh. O ikaw ha? Baka mamaya may ibang lalaki kang kinakatagpo doon. Alam mo, hindi bagay sa'yo magpa-possessive boyfriend. Tigilan mo nga ako. Hindi ka lang sanay. Ayaw mo kasing seryosohin ang sinabi ko eh. Hindi ko kasi alam kung maniniwala ako sa sinabi mo. Gusto mong patunayan ko sa'yo. Paano? Hindi ko napaghandaan ang susunod na kilos ni Dale dahil bigla na lang nitong hinila ang mukha ko palapit. Pagkatapos ay hinalikan ako ng matagal sa labi. Nang ilayo niya ang sarili sa akin ay tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Saka kinuha ang kamay ko at hinalikan yun. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ay muli akong hinalikan. Sa pagkakataon na yon ay mas maalab at malalim ang halik na binigay niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyang tumugon sa kanyang halik. Mahal din kita, Dale. Talaga? Oo. Pero, saka na natin sabihin kina mama. Sige. Kung yan ang gusto mo. Kain na tayo. O yung gamot mo. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakikitang pumapasok si Ramil. Madalas nakikita namin na mag-isa na lang si Benjo. May mga pagkakataon na kasama nito si Annalyn. Mukhang may relasyon na ang dalawa dahil naglalakad ang dalawa ng magka-holding hands. May gasa ang isang pisngi nito. Kanina nang alisin ni Benjo ang gasa, nakita ko na malaki na ang sugat nito. Kung di ako nagkakamali, parang may uka na yung pisngi nito at nagnanana. Grabe na yung sugat mo. Ang laki na. Parang kinakain na ang mga laman mo. Oo nga eh. Ano ba kasing sabi ng doktor? Wala. Hindi nila masabi kung saan ko nakuha to. Baka daw nagsimula sa pimples na kinamot ko. Tapos na impeksyon. Pero may iniinom naman akong gamot. Kawawa ka naman. Nasira tuloy ang mukha mo. Halika na. Sabahan mo na ako sa kondo ko. Wala si Ramil eh. Ano na naman bang nangyari sa kanya? Di ko alam. Isa pa rin kasi yun eh. May sakit. May lagnat siya? Hindi. Nagsusuka at nagtatae. Hindi ako naniniwala sa kulam eh, pero parang ganun ang nangyayari sa kanya. Baka naman nakukulam ka na rin. Subukan lang nila. Hutya, kapag napatunayan ko na may sumasalbahe sa amin, lulumpuin ko siya gaya ng ginawa ko sa anak ng tindera ng karinderyang yun. Ang totoo, may nakapagkwento na sa akin noon at yung iba niyo pang ginawa noon. Pwede ba ako magtanong? Kung hindi mo mamasamain. Ano yun? Bakit niyo ba ginagawa yun? Bakit kayo nambubuli ng mga tao? Dahil masaya. Dahil bored kami. Saka dito sa bayan na to, kahit anong gawin namin, hindi kami makukulong. Kaya ikaw, babe, tumingin ka lang sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka masasaktan ng kahit sino dahil papatayin ko kung sino man ang lumapit sa'yo. Salamat kung gano'n. Nga pala, kaano-ano mo yung tindera ng bulok na karinderya na yan? Wala. Order lang nila ako. Buti naman. Akala ko kamag-anak mo sila eh. Halika na nga dun sa kondo ko. Mamaya na. Puntahan na lang kita doon. May klase pa ako eh. Mariin kong kinuyom ang kamao ko at nagpupuyos ang dibdib ko sa sobrang galit dahil sa narinig kong sinabi nito. Gusto kong sumugod sa kanya at suntukin siya ng paulit-ulit hanggang sa mabangas ang mukha niya.
Pero bigla akong kumalma nang hawakan ni Dale ang kamay ko at ngumiti sa akin. Kalma lang, love. Hayop siya. Halika na. Doon na tayo sa classroom. Malapit na mag-umpisa ang klase natin. At speaking of Ramil, may inuutos sa akin si Papa. Pinapapunta niya sa akin si Ramil. May order daw kasi siyang spare parts kay Papa para sa kotse niya. Tanong ko daw kung kailan i-deliver. Hindi daw niya makontak sa phone eh. Sige ba? Ina, sandali lang. Sabay na ako sa inyo. Kayo na? Ewan, parang ganon. Hindi ko naman gusto yan. Ginagamit ko lang yan dahil marami siyang pera. Narinig kong usapan niyo Mukhang kinakarma na yung si Ramil. Buti nga sa kanya. Kung ako yung aswang, isusun ko na yung si Ramil. Love, ano ba yung mga sinasabi mo? Wala lang. Totoo naman yung sinabi ko. Iniisa-isa na sila. Di mo ba nahahalata? Huwag ka lang sumali sa gulo ng mga yan. Halika na. Gabi. Bandang 8:00 na nang makarating kami ni Dale sa bahay ni Ramil. Sa labas pa lang ng kanilang bakuran ay naririnig ko ang malakas na iyak nito. Agad akong nag-doorbell at maya-maya lang ay pinapasok kami ng kasambahay nito. Sabay kwento sa amin kung ano nangyayari sa bahay na yon. Tinanong pa nga kami ni Dale kung gusto ba daw namin siyang akitin sa kwarto dahil hindi na nito kayang makita ang mga nangyayari sa kanyang amo. Ano, gusto mong tingnan? Sige. Sumunod kami sa kasambahay nang umakyat ito mula sa second floor. Pagbukas ng kwarto ni Ramil, nakita namin ito na nakahiga sa kama. Biglang bumagsak ang katawan nito at namayat ng husto. Ayon sa kasambahay nito, dinalan na ito sa ospital pero lalong nagwawala doon kaya napilitan siyang iuwi ng mga magulang niya. Hindi rin naman daw kasi makita ng mga doktor ang dahilan kung bakit nagsusuka si Ramil. Nang buksan ng kasambahay ang pinto, bigla kaming napaatras at literal na naduwal sa amoy na bumungad sa amin. Sorry. Sorry po, hindi ko kaya. Bakit ba ganun ang amoy ni Ramil? Tingnan mo, bilis. Nang sumilip ako, natakpan ko lalo ang bibig ko at napaatras matapos kong mandiri sa nakita ko. Nagkalat ang mga suka sa paligid ng kwarto. Kulay berde na parang may halo pang lumot at lupa. Ang ibang suka nito ay may bahid ng dugo. Pero ang higit sa nakakadiri sa lahat ay may mga bulating kasama ang suka nito. Buhay at gumagapang pa ang mga ito sa sahig at maging sa kama ni Ramil. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta sumakit na lang ang tiyan ko noong 1 linggo tapos nung sumuwang ako may kasama ng bulate. Pare. Pare, kinukulam na yata talaga ako, pare. Tulungan niyo naman ako. Ayoko mamamatay. Nang muling sumuka si Ramil, lumabas ang kulay berde mula dito na may kasamang buhay na bulate. Halos bumaliktad ang sigmura ko nang makitang gumagapang palabas ng bibig nito ang bulate. Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko sa mga oras na yon. Ito ang lalaking dati kinatatakutan ng lahat. Bata man o matanda, pinangingilagan to. Ngayon, ayan at nakaratay sa kama habang tila unti-unting pinapatay na kung anong hiwaga ang tiyan nito. Hanggang sa nagulat na lang kami nang mula sa bintana ay nakita kong sumampa ang aswang at pumasok sa kwarto ni Ramil. Sa oras na to, alam mo naman siguro ang mangyayari sa'yo. Wag! Wag! Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag makupain. Wag! Magpapago na ako. Magpapago na ako. Patawarin mo. Huwag ka humingi ng tawad.
Huwag mong hingin sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman may bibigay sa'yo. Dahil kulang ang salitang yon para matakpan lahat ng kasalanan niyo. Nagsisisi naman ako eh. Nagsisisi na ako. Hinihintay ka na ni Gina at ni Mr. Venancio sa impyerno. Mabilis na nilapitan ng aswang si Ramil, sabay dukot sa tiyan nito at hinila palabas ang laman loob. Hindi ko na nakita ang mga sumunod na nangyari dahil mabilis akong hinila ni Dale palayo. Nagmamadali kaming tumakbo palabas ng bahay at sumakay ng motor saka mabilis yung pinasibad. Habang nakayakap ako sa bewang ni Dale, lihim akong napangiti habang binabalikan ko ang nasaksihan kong pagpatay ng aswang kay Ramil. Ang mag-ina na lang at matatapos ng lahat. Konti na lang. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Hapon ng Sabado. Sa umaga lang ang pasok namin ni Dale, kaya naman maaga kaming nakauwi. Mula sa kwarto ay nilabas namin ang mga damit namin na kailangang labhan. Kinuha ni Dale sa akin ang laundry basket at siya na ang nagdala sa labas noon. Pagkatapos ay bumalik sa loob. Natawa ko nang bigla itong yumakap sa akin sa likod at pinaghahalikan ako sa pisngi at leeg. At bakit kinaglalambing, ha? Wala, bumabawi lang. 3 gabi na ditong natutulog si Mami kaya may bantay tayo tuloy. Tapos super busy pa natin sa school dahil sa exam. Hindi ako nakapaglambing sa iyo eh. Sabi na eh. Nga pala, bakit hindi nababawasan ang mga gamot mo? Hindi ka naman umiinom. Ha? Umiinom ha? 3 sobra dito. Ibig sabihin, 3 beses kang hindi umiinom. Nakakalimutan ko lang. Busy kasi lagi sa school eh. Ina, alam mo naman na hindi maganda na hindi ka nakakainom ng gamot mo eh. Okay lang ako. Talaga? Oo nga. Sandali, magsasalang lang ako ng damit sa washing machine. Saglit itong lumabas habang ako naman ay nasa kusina at naghahanda ng merienda namin. Ang kwento ni Dale sa akin, habang nilalagay niya isa-isa ang mga damit namin. Natigilan siya nang may mapansin sa mga damit ko. May mga lupang nakadikit. Ang iba ay mabahid ng putik at ang iba naman ay may mga nakadikit pang tuyong dahon. Hanggang sa may maalala ito, kaya dala ang damit ko ay pumasok ito ulit sa loob. Love, handa na yung merienda natin. Halika na. Umamin ka nga sa akin, Ina. Yung mga araw na ginagabi ka ng uwi, saan ka pumupunta? Sa org nga. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Hindi ka nang gagaling sa org meeting. Minsan ko na nakausap ang head nyo eh. Walang meeting na nangyayari sa oras at araw na nagpapaalam ka sa akin at lumalabas sa gabi. At nung isang beses na sinundo kita, nauna ako sa'yo ng konti sa labas ng campus at nakita kitang bumaba ng tricycle. Saan ka nagpupunta? Kay Nanay Nieves. Pinanood ko siya kung paano barangin si Gina at Ramil. Nakita ko yung aswang na galing sa loob ng kubo. Tapos sinundan ko. Nakita ko kung paano niya patayin si Gina. Ang sarap panoorin noon, Dale. Ina, please. Tama na. Tapos si Benjo. Si Benjo, alam mo ba? Nauuka na mukha niya. Malapit na rin siyang mamatay. Wala na si Ramil. Patay na rin siya. Susunod na si Benjo. Ina, tama na. Excited na akong makita kung paano papatay ng aswang na yun si Benjo at yung nanay niya. Ina, mali ang sinasabi mo. Gumising ka. Malapit na, Dale. Malapit nang matupad ang pangarap ko. Malapit ko na silang mapagbayad. At habang sinasabi ko yon ay walang patid ang agos ng luha ko. Bigla akong kinabig ni Dale at niyakap ng mahigpit.
Dahil doon ay dinala niya ako sa kwarto at pinahiga sa kama. Tinabihan ako ni Dale at niyakap ng mahigpit. Pinikit ko ang mga mata ko habang paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko ang nangyari noon. Tama, Madam Venus. Isa ito sa lihim ko na ang mga malalapit lang sa akin ang nakakaalam. Meron akong antisocial personality disorder. Isa itong kondisyon sa pag-iisip kung saan wala akong empathy o awa sa mga taong may malaking atraso sa akin. May mga oras na natutuwa ako sa tuwing may nakikita akong naghihiganti sa iba. Natutuwa ako sa tuwing may makikita akong nagdurusa. Isang kondisyon na bunga ng isang bahagi sa nakaraan ko na mistulang naging isang bangungot na mula noon ay hindi na ako pinatatahimik pa. Yun ang dahilan kaya regular akong umiinom ng gamot. Yun din ang isa sa malaking dahilan kaya magkasama kami ni Dale sa iisang bahay para mabantayan ako ng husto hanggang sa school. Ayon sa mga naging saksi ng gabing yon, sa unang nakakita kay Benjo at Annalyn, nakita ng mga tao na pumunta daw ang dalawa sa mga kakahuyan. Nang maihinto ang sasakyan, ay bigla itong tumungo sa manibela at hinawakan ng pisngi bago dumaing ng malakas. Sakit! Gusto mo tumawag na ako ng tulong? Huwag na. Wala ito. Mawawala rin to. Pero Benjo, namamagana yung mukha mo. Tingnan mo, parang puputok yung sugat mo sa mukha mo. Lumulobo. Ayos lang sabi ko eh. Aray! Aray! Naku, yun na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka na dapat pumilit umalis. Sandali lang. Hello? Ina, naku sorry. Nakaabala ba ako? Eh kasi, si Benjo. Naku, mukhang malala ng lagay ng mukha niya. Pwede bang puntahan niyo ako dito ni Dale? Sige, papunta na kami. Ay, sandali lang. Ang mami mo, tatawagan ko. Aray! Sakit! Tama na! Aray! Nangyayari sa akin! Ano? Aray ko! Hello, iho. Ma'am? Si Annalyn po ito, kaibigan ni Benjo. At bakit nasa iyo ang phone ng anak ko? Eh kasi ma'am, may nangyari po sa anak ninyo. Anong nangyari kay Benjo? Siya ba yung sumisigaw? Opo eh. Paano kasi? Yung sugat niya sobrang sakit na daw. Parang nga akong puputok na sa sobrang maga eh. Punta raw kayo dito sa may kakahuyan. Annalyn! Annalyn! May gumagalaw sa loob ng sugat ko! May gumagapang eh! Ano ito? May gagamba! Bakit may gagamba? Nang tanggalin ni Benjo ang gasa na nakatakip sa sugat niya, naglabasan doon ang mga gagamba. Sa sobrang takot nito ay nagmamadali itong bumaba ng kotse at hindi man lang umayos ang takbo. Nagpagewang-gewang ito hanggang sa madapa at halos gumapang sa lupa. Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Tama, Benjo. Ganyan nga. Gumapang ka. Matakot ka. Umiyak ka. Gaya ng ginawa ko noon habang pinagtutulungan niyo akong bugbugin na Ramil. Bakit? Hindi kita maintindihan. Annalyn, sino ka ba? Ang dali mo makalimot sa mga taong naging laruan mo, Benjo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Sinabi ko na ang bawat pasa, luha at bugbog na natamo ko noon ay ibabalik ko sa inyo ng doble. Ha? Ay, hindi. Imposible. Hindi ikaw yun. Patay na si Abel. Ginagat na siya ng aswang. Nakita ko yun.
guys! I'm alive! Buhay ako dahil binuhay ako ng aswang na yun. At nagpapasalamat ako sa pangalawang buhay na ibinigay niya sa akin. Dahil nagawa kong makapaghiganti sa lahat ng kasalanan niyo sa akin. Pero, babae ka! Gumising ka, tanga! Dahil isa akong transgender. Nung halos mamatay ako dahil sa pambubugbog ninyo, dumating ang nanay ko at niligtas ako. Siya ang aswang na kumagat sa akin. Kinagat ako ni nanay para mabuhay ako. Pagkatapos kong gumaling sa mga sugat ko, dinala nila ako sa Maynila. Ang lola kong mayaman. Tinanong niya ako kung anong gusto kong gawin. Ang sabi ko gusto kong magpa-opera. Gusto ko maging babae. Yung maganda at hindi mo makikilala para matupad ang plano kong paghihigante. Dinala niya ako sa Thailand at doon ipinanganak si Annalyn. Hayop ka! Niloko mo ko! Anong pakiramdam, Benjo? Anong pakiramdam na ang bakla na sinuka mo noon at halos patayin mo sa bugbog ay ang babaeng kinahuhumalingan mo ngayon? Ang babaeng ilang beses mong kinama at inangkin ng paulit-ulit ay siya rin pala ang pumatay sa mga kaibigan mo at papatay sa'yo! Anong ibig mong sabihin? Ha? Aswang! Ha! Ikaw ang aswang! Ha! Ako na! Ang babaeng kalaya mo na inakala mong isang tao ay isang aswang! Ikaw! Pinakulam mo ko! At ikaw may kagagawa nito sa mukha ko! Ibalik mo sa dati ang mukha ko! Kung ayaw mo maghirap ang buong pamilya mo, isang tawag ko lang, tsak na mawawalan kayo ng kabuhayan. Kanya na nga ang kalagayan mo, pero saksakan ka pa rin ng yabang. Hindi basta kulam ang nangyayari sa'yo, kung hindi parang. Sinabi ko na sa iyo noon, mahirap akong kalaban at nagkamali ka ng taong inapi. Dahil ang pamilya namin ay hindi lang basta lahi ng aswang. Ang pamilya ko ay may dugong mababarang din. Isusumbong kita sa mami ko. Kahit magsumbong ka, wala na silang magagawa kapag patay ka na. Medyo, anak! Mula sa sulok ng pinagtataguan namin ni Dale ay patuloy lang kami sa panonood. Tuwang-tuwa ako habang nakikita ko ang takot sa mga mata ni Benjo. Ang lalaking dati kinatatakutan at pinangingilagan dahil sa impluensya ng pera ng kanyang pamilya. Ngayon, ayun, halos sumalik sa lupa. Kahit pinapairal pa rin ang yabang ay halata sa mukha ang takot. Ilang sandali pa ay nagmamadaling bumaba ng kotse si Doña Ligaya at akmang tatakbo palapit sa anak nang biglang matigilan nang makita ang aswang. Halimaw! Sisiguraduhin ko na unang mawawala ang sinasandalan mo! Mami! Bitiwan mo ako! Nakita ko kung paano inilang hakbang ng aswang ang pagitan nila ni Doña Ligaya. Pagkatapos ay agad sinunggaban ang leeg nito at sinakal ng mahigpit. Inangat ng aswang ang may edad na babae mula sa lupa at binaon ng kuko sa leeg nito. Ilang sandali pa ay umagos ang dugo ng ginang habang si Benjo ay halos magwala at pinanood ang unti-unting kamatayan ng kanyang ina. Lumingon ako kay Dale nang pihitin niya ako paharap. Ina, umalis na tayo dito. Bago pa tayo mapahamak. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita kung paano siya mamatay. Hindi ito makakatulong sa kondisyon mo. Kung gusto mo mauna ka na,
Mami! Maawa ka sana ko. Kailangan pa niya ako. Huwag mo akong papatayin. Hindi! Wala kang pinagkaiba sa anak mo. Hindi ka nga gumagamit ng gas. Pero sa bawat kaso na sinasampa ng mga inagrabyado niya, tinatapalan mo ng pera. Ang akala ninyo, lahat ng tao ay halik sa mga paano niyo kapag binigyan niyo ng pera. Pues, ngayon, ang batas ng aswang ang mananaig! Sa 1 kilos lang ng kamay ng aswang, nabali ang leeg ni Doña Ligaya at wala nang buhay na bumagsak sa sahig. Nagmamadaling gumapang si Benjo palapit sa ina, pero agad itong pinigilan ng aswang at hinablot sa buhok. Sa kasapilitang hinila patayo. Sinakal din ng aswang si Benjo at hinagi sa malayo. Tumama ang katawan nito sa puno malapit sa amin. Hinang-hina siya at halos hindi na makakilos. Hanggang sa tumingala ito sa amin at sinubukan gumapang palapit. Doon ako pumiglas sa pagkakahawak kay Dale at lumapit. Tumayo ako sa paanan niya na walang emosyon sa mukha. Kumawak ito sa paanan ko at hinintay ko ang mga sasabihin niya. Tulungan mo ako! Ha? Tulungan mo ako! Bakit ko tutulungan ang gumahasa sa kapatid ko? At dahilan ng kanyang pagpapakamatay? Hindi ko alam ang sinasabi mo! Siyempre hindi mo alam. Dahil kapag tapos ka na maglaro sa isang tao, pipili ka na naman ng bago. Nung nagsawa ka ng ibuli ang kapatid ko, si Abel ang pinalit mo. Sige, ipapaalala ko sa'yo. Ang pangalan ng ate ko ay Clarissa de la Serna. Pinagsamantalahan mo siya ng paulit-ulit. Pagkatapos pinasa mo siya kay Ramil at kay Mr. Venancio. Halinhinan niyo siyang binaboy. Sa kanyo parang basahan na iniwan na lang sa daan. Nang magreklamo kami sa mga pulis, binayaran ng nanay mong mga pulis para madismiss ang kaso. Hayop ka! 10 ng buong angkan niyo! Kulang pa yung nangyayari sa iyo. Kayo ang dahilan kaya siya nagpakamatay. Kaya bakit ako maaawa sa iyo, ha? Nagsisisi na ako. Handa kong gawin ang gusto mo. Bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tama lang, Satsat! Dahil naghihintay na sila sa iyo sa kabilang buhay! Ha? Huwag! Huwag! Mabilis na umiwas ng tingin si Dale nang dukutin ng aswang ang tiyan ni Benjo. Habang ako ay parang manhid lang na pinanood kung paano ito unti-unting nawala ng buhay. Nang hilahin ng aswang ang laman loob ni Benjo, doon na ako kinabig ni Dale at niyakap ng mahigpit. Nang maramdaman ko ang mahigpit na bisig niya, ay saka umagos ang luha ko at humagulgol ng iyak. Nang ibagsak ng aswang ang katawan ni Benjo, kami naman ang hinarap niya. Kaya naman agad na hinarang ni Dale ang sarili. Ngayon, ikaw naman ang sisingilin ko. Hindi mo kami kaaway, Abel. Kaibigan mo kami. Kaibigan? Wala akong kaibigan na traidor. Kahit kailan hindi ka namin trinidor. Hindi? Anong hindi? Nakakalimutan niyo na ba ang lugar na to? Dito ko halos patayin ni Benjo at Ramil. Nakita ko kayo ni Ina. Kaya ng ginawa mo ngayon. Nanonood lang. Wala kang ginawa. Hindi ninyo ako tinulungan. Kaya kinagat ako ng aswang. Kaya pareho ka rin nila. Bakit? Wala ka rin namang ginawa ng pinagtutulungan nila na pagsamantala ng kapatid ko, di ba? Boyfriend ka niya noon. Pero hindi mo siya pinagtanggol. Kaya bakit kita tutulungan, ha? Nandun ka ng gabing yon. Nagmamakaawa si ate na tulungan mo siya. Paulit-ulit kanyang tinatawag, pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo siya. Tumakbo ka palayo. Ginamit mo ang nangyari sa kanya at hiniwalayan mo siya. Iniwan mo siya dahil duwag ka. Dahil bakla ka. Niloko mo si ate.
Ginamit mo siya para pagtagpan ang pagkabakla mo. Pero ang totoo, hindi mo siya minahal. Kaya yung nangyari sa'yo, karma mo yan! At anong tawag mo sa'yo? Matapang? Wala kang ginawa. Kung hindi ang magmasid sa tabi, ikaw ang palaging nanonood kay nanay sa tuwing nambabarang siya. Tama ka! Nanood lang ako sa tabi. Bakit ko sasayangin ang oras ko at papagurin ang sarili ko? Eh kung pwede naman akong manood lang kung paano kayo magpatayan! Kaya pala pasimple mo akong ninudyukan na patayin sila. Kaya salamat. Salamat at hindi na kailangang madungisan ng dugo ang mga kamay ko. Hayop ka! Ginamit mo ako! Hayop ka! Binalik ko lang ang ginawa mo sa kapatid ko! Hinding-hindi kita mapapatawad sa panggagamit mo sa ate ko! At sa pagtalikod mo sa kanya sa mga oras na kailangan kanya! At gusto mong marinig ang totoo, ha? Wala kang ipinagkaiba kay Benjo! Papatayin kita! Mabilis sinugot ni Dale ang binigay sa akin ng albularyo na isang military knife na tinatago nito sa loob ng pantalon. Pagkatapos sabay kaming dumapa sa lupa nang sumugod sa amin ang aswang. Nang halos sumubsob siya sa lupa, doon kami tumayo at mabilis na humakbang paatras. Agad nakatayo ang aswang at muling sumugod sa amin. Bigla akong tinulak ni Dale nang talunan kami nito. Bumagsak ang dalawa sa lupa at agad nagtangka ang aswang na dukutin ang tiyan ni Dale. Mabuti na lang, mabilis niyang nahawakan ang kamay nito at nakaambas sa kanya ang matalas nitong kuko. Nagmadali kong kinuha sa bulsa ko ang isang supot na binigay sa akin ng albularyo na may laman na asin at iba pang dinurog na pangontra sa aswang. Kinuha ko ang laman nun at binato ko sa aswang. Bitawan mo si Dale! Sa akin ka galit, di ba? Kaya akong harapin mo! Dinampot ko ang military knife na nabitawan ni Dale at saka ako sumubod sa aswang. Agad kong sinaksak ito sa likod kaya natabig ako nito at halos sumagis ako. Doon niya nilubayan si Dale at napunta sa akin ang atensyon niya. Mabilis akong tumayo saka tumakbo ng mabilis. Papatayin kita! Natigilan nito at agad lumingon. Naroon nakatayo sa di kalayuan si Nanay Nieves. Kalmado itong naglalakad palapit kay Annalyn at ngumiti. Pagkatapos ay hinawakan ito sa kamay ang anak. Unti-unting bumalik sa dating anyo si Annalyn habang umiiyak. Matapos yun ay lumingon sa akin si Nanay Nieves at malungkot na ngumiti. Hindi kalaban si Ina. Tama na! Nakuha na natin ang hustisya kailangan natin. Hanggang dito na lang tayo. Nay! Pagod na po ako, Nay! Magpapahinga na tayo, anak. Malapit na. Nay, Ina, sana dumating ang panahon na mahanap mo ang kapatawaran sa puso mo para sa anak ko. Nagkakamali kasi sinabi mo. Ina, minahal ko si Clarissa. Pero tama ka rin. Nanaduwag ako. Kaya ako tumakbo. Dahil takot pa ako nun kay Benjo. Patawarin mo ko. Kung ilang beses kong binalak na saktan at patayin ka. Halika na. Umuwi na tayo. Umalis na kayo. Bilis. Bago pa may makakita sa inyo. At kayo ang pagbintangan. Lumipas pa ang 2 araw bago natagpuan ang bangkay ni Benjo at Doña Ligaya. Bilang huling nakasama ni Benjo bago mamatay, naimbitahan si Annalyn ng mga pulis para sa investigasyon. Hindi na ako nagtaka na nagawa niyang malusutan ng mga pulis dahil talagang pinagplanuhan ito ang lahat. Nang magkita kami sa school ni Annalyn, wala nang batian na nangyari. Pareho kaming umiwas sa isa't isa. Hanggang isang araw ay bigla na lang itong hindi pumasok. Pauwi na sana kami ni Dale nang dumaan kami sa karinderya ni Nanay Nieves.
Hindi gaya ng karaniwang araw na dinudumog ng mga estudyante ang lugar na yon. Ngayon ay nagliligpit na ng gamit ito at naghahanda para sa tuluyan nitong pag-alis. Nay, talaga bang aalis na kayo? Oo, Ina. Gusto na naming matahimik na mag-ina. Ilang taon na rin naghihirap ang aming kalooban dahil sa mga nangyari. Patawarin niyo po ako kung ginamit ko kayo sa paghihiganti ko. Naiintindihan ko, anak. Bilang kapatid mo ang biktima, naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng matinding galit mo. Pwede po ba akong magtanong? Yung tungkol sa pagiging aswang niyo, bakit kailangan niyo pang kagatin si Abel para lang maging aswang siya kung nasa lahi niyo naman? Dahil sa amin, mga babae lang ang nagiging aswang at ang mga lalaki ay nabubuhay na normal na tao. Kinagat ko siya at ginawa kong aswang para mabuhay ang anak ko. Ayokong mamatay ang anak ko gaya ng ibang biktima ng pamilya ni Benjo. Namatay na walang laban at api. Kung ganun po, paano kayo nakakapagluto? Ang mga sanggap ng niluluto nyo ay may bawang at iba pang pangontra. Nasanay na ang lahi namin na humawak at kumain ng mga bawal sa amin, gaya ng bawang at asin. Nang sa ganon, mas madali kaming makakasalamuha sa mga ordinaryong tao at mas makakapaghanap buhay kami ng maayos. Mabuting aswang ang mga lahi namin. Sadyang nilamon lang ako ng galit dahil sa sinapit ng anak ko. Kaya naman, kahit matagal ko nang tinalikuran ng pambabarang, ginawa ko sa ngalan ng katarungan para sa aking anak. Ako naman po, nakita ko kung paano nila binaboy si ate. Nakita ko nang sapilitang isama ni Benjo si ate Clarissa at Abel. Kaya sinundan ko sila. Kaya nasaksihan ko ang lahat. Gusto ko siyang tulungan. Nung lalabas na ako sa pinagtataguan ko, nakita ko si ate at sinenyasan ako na wag akong lalabas. Natakot si ate na baka pati ako madamay. Kapag lumabas ako at sumugod on, wala akong nagawa kundi ang umiyak. Kaya nang itapon nila si ate, agad ako nakahingi ng tulong. Dahil wala naman akong kakayahan para labanan ng mga gaya nila, na halos sambahin ng mga politikong pulpul sa bayan na ito. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko sila pagbabayarin sa kasalanan nila nang hindi madudungisan ang kamay ko. Hanggang sa naalala ko na isa kayong mambabarang. Minsan ko na rin narinig sa inyo mula sa kung sino. At alam ko na hindi niyo palalagpasin ang ginawa nila kay Abel. Naghintay ako hanggang sa kumilos kaya't gumante. Ang hindi ko lang napaghandaan ay ang malaman na si Abel at Annalyn pala ay iisa. Si Abel ang may gusto na baguhin ang sarili. Gusto niya kapag bumalik siya ay yung hindi na siya makikilala ng kahit sino. Lalo na si Benjo. Ano na pong plano niyo? Saan kayo lilipat? Sa malayo. Ito na rin siguro ang huli nating pagkikita. Sorry po sa lahat. Mamimiss ko po kayo at ang masarap na luto niyo. Mag-iingat kayo palagi ni Dale, ha? Opo. Mahigpit kaming nagyakap ni Nanay Nieves. Wala akong naramdaman na takot sa kanya dahil para sa akin, siya pa rin ang Nanay Nieves na nakilala ko. Yung mabait, maalalahanin at ang pinakamasarap magluto ng dinakdakan. Hindi ko alam na ang ibig pala niyang sabihin sa malayong lugar na pupuntahan nila ay sa kabilang buhay. Dahil kinabukasan, natagpuan na lang na walang buhay si Annalyn at Nanay Nieves ng mga kamag-anak nila. Ayon sa mga pulis, pumanaw ang mga ito dahil sa paglason sa sarili. Makalipas ang ilang taon, matapos sa mga nangyari, ay natutunan naming umusad at unti-unting kalimutan ang lahat. Patapos na ako sa niluluto ko nang marinig kong pumarada ang motor ni Dale. Ngumiti ako at agad na binaba ang sandok, saka siya sinalubong sa pinto. Lumapad lalo ang ngiti ko nang makita ko ang kanyang dala. Isang bungkos ng bulaklak at ang paborito kong brand ng cake. Agad itong lumapit sa akin at sinalubong ako ng matamis na halik. Ang sarap namang maglambing. Happy anniversary, love. Happy anniversary.
Ang akala ko nakalimutan mo na eh. Pwede ba naman yon? Makalimutan ko lang lahat kahit pagsusot ko ng brief. Huwag lang ang anniversary natin at birthday mo. Halika, pasok na at malapit nang matapos ang niluluto ko. Oo nga pala. Nasabi mo na ba kila mami kung anong oras ang graduation natin? Oo, na-text ko na. Aagahan daw nilang punta. Uy nasa oras ang inom ko. Very good, love. Ang sabi ni Doc, mas malaki ang improvement mo ngayon. Tuloy-tuloy lang natin ang therapy, okay? May session ka ulit next week. Okay. Siya nga pala, love. Alam mo ba? Gigibay na daw yung bahay nila Nanay Nieves, tapos yung dating kinatatayo ng karindera niya, nabenta na. Talaga? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Sa susunod, kung may naisip kang hindi maganda, sabihin mo agad sa akin, ha? Huwag mo itatago. Huwag na huwag mong kikimkimin. Ang totoo, ginulat mo ako sa ginawa mo noon. Hindi ko akalain na kaya mong manipulahin si Annalyn kahit na aswang siya. Ang importante, tapos ng lahat. Sana matahimik na sa wakas si Ate Clarissa. Pagkatapos ng graduation, bakasyon tayong dalawa para naman makarelax bago tayo maganda para sa board exam. Okay. Dale, thank you ha. Kasi mula nung pagkabata natin, nandyan ka palagi. Wala eh. Malakas ka sa akin eh. Tsaka gusto kong malaman mo na hindi dahil boyfriend mo na ako ngayon, ibig sabihin, hindi na tayo mag-best friend. Ako pa rin to, yung makulit at poging best friend mo. Pwede mo pa rin sabihin sa akin kahit na ano. Kapag nakapasa tayo sa board, magtatrabaho agad ako para makaipon tapos magpapakasal tayo. Ay, love. Mahal na mahal talaga kita. Salamat sa lahat. Mas mahal na mahal kita. Ang mabuti pa, kumain na tayo tapos maliligo na ako at magbibihis. Ayokong magmadali sa pag-aayos. Gusto ko maganda ako sa date natin. Maganda ka na. Hindi mo kailangan mag-ayos ng sobra? Sa ngayon ay tahimik na rin sa bayan namin. Ang impluwensya ng pamilya ni Benjo, Ramil at Gina ay unti-unting nawala matapos manalo sa eleksyon ng mayor namin na matuwid at tapat sa tungkulin. Ang nangyaring pagpatay sa tatlo kasama si Doña Ligaya at Mr. Venancio ay nagsilbing malaking aral sa mga tao dito sa amin na tratuhin ng tama at pantay-pantay ang mga tao, anuman ang kanilang kasarian. Isang bagay ang natutunan ko sa mga nangyari sa amin. Totoo na masarap gumawa ng kasalanan. Makakaramdam ka ng panandaliang kasiyahan. Pero mahirap itong pagbayaran. Dahil madalas, ang kabayaran sa lahat ay siyang magbabago sa buong buhay mo na kailanman ay hindi na babalik pa. Ang mga taong nangaagrabyado ng kapwa, ang mga nananamantala sa mga taong mas mahihina sa kanila. Ang iba sa kanila, nagsisisi at humihingi ng tawad kapag nahuli. Bakit kaya hindi nila naisip ang ginagawa nila noong panahon na nagpapakasaya sila habang sinasaktan ng kanilang biktima? Minsan nga unfair, Madam Venus. Kung sino pa yung mga nang-bully, sila pa ang magagandang buhay. Dahil yung mga biktima, sila ang nananatili sa dilim, dala ang trauma na dulot ng naranasan nilang kalupitan. Kung ikaw ang biktima ng bullying, hanggang saan naabot ang pangunawa mo? Kailan mo ibibigay ang pagpapatawad? Mahirap pagpatawad. Hindi ito biglaan at hindi rin ito madali, lalo na't dala mo sa isip mo ang trauma ng mga nangyari sa'yo. Hindi ako perpekto, Madam Venus. Kahit wala na ang lumapas tangan sa ate ko, ang pagpapatawad sa mga bumaboy sa kapatid ko ay pinoproseso ko pa rin. Hindi madali pero hindi rin naman imposible. Dale made me realize, if God forgives the sinner, I can do so to others. Pero syempre, tao lang din ako. Kaya ang pagpapatawad ay unti-unti ko ring maibibigay sa kanila. At bago tayo magtapos, gusto ko pong iwan sa inyo ang mensaheng ito mula sa Biblia. Ayon sa Ephesians 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Hanggang dito na lamang at sana'y may matutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Ina.